Pinangarap natin na makuha ang speaker ito, pero salamat sa Panginoon, pinagbigyan tayo. Sabi ko kay Grace, ang dami naming speaker na pinrospect. Sabi ko kay Grace sa host, Grace, Kyle, pupunta kami sa Fires of Evangelism. Pag-pray mo, doon tayo kukuha ng speaker. Sakto. Si Pastor Paulo ang nag-preach. Sabi ko, ito yung ating tugon sa panalangin. And then, nung in-approach ko na si Pastor, hindi siya nag-atubili at hindi siya naghindi. Kaya lang yung tinamaan yung petsa, sabi ko, tayo mag-a-adjust. Ayan, at nakapag-adjust po tayo. Kaya po yung iba ay wala pong uuwi ng maaga, -10 kayo. Patapos po ang ating family day. Na po. Okay po. Ang ating pong speaker ay teacher ko po sa Bible School ng cults o yung mga kulto. Salamat tayo dahil sa kanya, hindi tayo nakulto. Natutunan natin kung ano yung mga turo ng kulto. At si Pastor, inamin ko kanina, alam mo ba ako, Pastor, kami ay mga secret admirer mo nung araw, no? Nung nag-aaral pa siya sa Bible School. Kasi si Pastor, pag nagdamit talagang snappy, talagang pagtumindig, kaya inamin ko na yun sa kanya, yung sikretong taghanga kapag sa kanyang pananamit. Ngayon, Pastor, alam niyo na. Kaya, salamat po sa Panginoon at kasama po natin ang ating speaker. Marami po siyang mga speaking engagement. Palawan ba, Pastor, yung pinanggaling mo nakaraan nung Monday? Portagolera, speaker siya. Marami siyang may speaking engagement. Salamat sa Panginoon talaga. Answered prayer tayo, pinagbigyan tayo, binigyan din tayo ng good weather condition. Kaya kasama po natin ngayon siya. Ang atin pong speaker ngayong umaga di natin pagtagalin, from Christ Bible Baptist Church, Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Tayo po tayong lahat as we welcome Reverend Paulo Malabanan. Amen. Praise on, Pastor. Salamat po. Okay. Magandang umaga po sa lahat. Habang ini-introduce ako ng pastor ninyo, maliit na ako, lalo pa ako nanliliit. Wow. What I can say is wow. Amen? Ang Pastor Bernard ay naging estudyante ko kasama yung kanyang brother, no? And alam niyo po, talagang napakabuti ng Panginoon. Yung mga kagaya po namin nung unang panahon, pag tiningnan ninyo, parang hindi gagamitin. Pastor ninyo, pag nakita nyo nung una yan, parang kawayan. Pag hinanginan dito, paling duwa. Pero tingnan niyo po, alam niyo po ang kagandahan sa ganong bagay. Ang nakikita ay ang kagalingan ng Panginoon. Hindi yung kagalingan namin. Amen? Ako po, kami, behind the scene, how many people says that, hindi gagamitin ng Panginoon yung mga yan. Kaya noon, ang pananaw ko sa magpapastor, yung mga, siguro mga 5'9" ang height, parang katawan ni Stallone. Sabi ko, siguro sarap pag gano'n ng pastor. Nakita ko po na ang Panginoon pala ay gumagamit ng iba't ibang tao upang ipakita. Minsan nga ang ganda ng espiritu na parang wala kang magkagamitan. Tapos huhubugin ka ng Panginoon, ilalagay ka sa kalalagayan na ang makikilala ay siya, hindi yung tao. And indeed, namamanga po ako po'y tuwang-tuwa sa nakita ko. Siguro lalo ang Panginoon. Hindi lang siguro, tiyak ang Panginoon. Na ngayon pong umaga, mga kapatid, ay kagabi pa ako nananalangin kasi family day ninyo eh. Ang purpose po kaya pinatitibay ang pamilya. I've been 33 years as a pastor, brothers and sisters. Professor po nila ako sa cults dahil ako po'y dating kulto. Ako po'y dating espiritista, lahi po kami ng mangkukulam, at ako po'y may titong aswang.
So, kaya buti na lang hindi sila naging mga aswang, ano, okay? But ngayon pong umaga, I'm wondering, sabi ko, Lord, ano po bang nais niyong ilagay na mensahe? And muntik na, Pastor, sama na pakiramdam ko kahapon, ano, and pero dust to dust when nobody does, the pastor must does. Ano ho? And family, ang dahilan po kung bakit pinatitibay ang bawat pamilya, ako po'y naniniwala na kapag matibay ang pamilya, matibay ang church. Di ba? Amen? Ang hirap po nung sisimba kayong pamilya tapos yung lalaki nasa kabila, yung babae nasa kabila kasi magkaaway. Tapos magkatabi, pag nag-preach si pastor, nagsisikuhan, no? Ikaw yun. Di ba? Ganon. Ang hirap nun eh. Talagang, ang strength, to be honest, the strength, physically speaking, the strength of the church is a family or strong, strengthened, spiritual, and worshiping God together. Kaya, ngayon po ay hayaan yung balansihin ko. Kasi buong pamilya kayo, as a church, kayo po ay tinawag na family of God. Household of God, household of faith. So ang pinakatatay ninyo, tanggapin nyo hindi, yung pastor ninyo na. Amen? Kaya ako'y nagwa-wonder anong ilalagay ng Panginoon sa akin. Bahala ng Panginoon ngayong umaga. Ano, halo-halo ito, halo-halo. Masarap halo-halo, no? Hindi ko kami nag-uusap niyan. Wala po siyang kinalaman sa mensahe. Katunayan, ni title nga, hindi niya alam eh. Kasi kami naman po mga pastor, hindi namin ugali na diktahan yung mensahero. Bibigyan lang namin ng tema, bibigyan lang namin ng idea, pero yung preaching, hindi po ito galing sa tao. Ito'y galing sa Panginoon. Amen. Huwag kayong mag-alala, uupo din kayo. Kasi ako mamaya, nakaupo na kayo, nakatayo pa rin ako. Unfair naman yan, di ba? Okay, sige po, get your Bible please with me on the book of Exodus chapter 17. Exodus chapter 17, please, at salamat po sa Panginoon. Ako po'y naniniwala na kung bakit naging ganito ang simbahang ito, marami itong pinagdaanan. I tell you. Ang nakikita lang natin yung ganda, pero behind the scene, may mga Kristiyano na nagsakripisyo, nagmahal, umiyak, at ang number one dito ay ang pamilya ng pastor. Kaya hayaan niyo po na encourage kayo ng Panginoon ngayong umaga kung papaano, ano ang sikreto. Kasi ang ganda na eh. Very, kumbaga, no? Ganda ng flow ng inyong program. Kasi ako po'y nakarating na sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Naikot ko na po halos buong Pilipinas. This coming January, nasa Capiz po ako. Sa mga kamag-anak ko. Okay. And this coming May, ako po'y mag-start ng ministry sa Japan. Ohayo gozaimasu. Gaaral po ako ng Nihongo ngayon. Imagine mo, pastor, sa edad kong ito, magmi-mission pa ako. And kaya po, hindi po ganun kadali. Pero biyaya po ng Panginoon. So Exodus chapter 17, verse number 8, simulan na. Maliwanag po ba yung boses ko sa likod? Ayan. Sarap nung amen ng kapatid eh. Talagang, sana gayahin ka, no? Yung magigising yung katabi pag natutulog. No? Okay yan. Inagaw na nga ng mga Pentecostal yung hallelujah eh. Sa Baptist siya nagsimula eh, yung hallelujah, amen eh. Naiwan na nga lang yung amen, ayaw pa. Yun, amen. Exodus 17. Verse number 8, Then came Amalek and fought with Israel and Rephidim. And Moses said unto Joshua, Choose us out men and go out and fight Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. So Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek and Moses. And Aaron and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed.
And Moses' sons were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hand, the one on the other side, and then the other on the other side. And his sons were steady until the going down of the sun. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in the book, and rehearse it in the ears of Joshua. For I will utterly put out the remembrance of Amalek under heaven. Now, ngayon pong umaga, kaya pag nakatutok sa... Pastor, pwede kong i-shoot to, no? Ayan, okay. Yan, thank you. Mas gusto kong pinagpapawisan. Title po nitong message ngayong pong umaga is about God's leadership and success through the man of God. Iko-combine ko po ito, sabi ko po sa inyo, members, although family day ninyo, family Sunday. And also, I will connect it to the parent. Aha. Iko-connect ko ito. So, babalansihin ko po ngayong umaga. Wag po kayong mag-alala, hindi po ako mahabang mag-preach. Naranasan ko pong maging membro. Kahit gaano kaganda ang mensahe, pag sobrang haba, kakasawa din, ano, hindi. Mga spiritual to, mga pastor. Mga spiritual yung mga membro ninyo. Kaya tinanong kita hanggang anong oras kayo matatapos at para tapusin ko ng ganong oras. So tayo po muna yung manalangin namin Diyos. Maraming salamat po. I've seen, Lord, the manifestation of your goodness and the faithfulness of the man of God through the years. The support and love, the partnership of the members that will enhance the ministry like this in this place. Lord, indeed, napakabuti po ninyo sa simbahang ito. Salamat po, pinadalhan niyo po ang pastor, ang pamilya ng pastor, ng mga membrong kagaya nila. Member na hindi perfecto, membro na may mga struggle, membro na nabibigatan din, pero handang tumuwang at magmahal sa gawain. Palain niyo po, dagdagan niyo pa po ang mga kagaya nila. At sa mga hindi pa po sumusuporta, at sa mga membro na minsan nagda-doubt, Lord, this day, bless niyo po sila at maintindihan nila na ang success ng ministry is not depend only on the single person, the pastor. Of course, there is God. But of course, ang Diyos po ay walang palalaguin kung walang nagtatanim. Kaya Panginoon, maraming salamat po ngayong umaga. Lord, help me to be a mouthpiece of your word. Bless the message and the messenger. Because all these things I pray in Christ's most precious name. Amen. Thank you and please be seated. Fasten your seatbelt. Magandang umaga po. Amen. Ang sarap po sa inyo, probinsya. And nang unang punta ko rito 20 years ago, kasama ko si Pastor Lito Laureta. Mga estudyante ko pa yan, mga pastor ninyo. Huwag nyo na pong tanungin ang edad ko. Ako po'y maagang nagpastor, 17 years old po ako yung pastor na. Ang lugar po ninyo, kinekwento ng pastor ninyo na ito'y tapunan dati, parehas po kami. Yung pong lugar ko'y tinawag na Paliparan, Dasmariñas, not because meron po doong airplane. Paliparan po yung kasi yung sinasalvage po sa Calabarzon, doon itinatapon sa lugar ko. Kaya yung po'y paliparan ng mga dead bodies. At doon po sa lugar ko, doon po tumira ng mahigit 4 na taon si Nardong Putik. Dinala po ako ng Panginoon sa lugar na kung saan napakaraming mga mag-aanting-anting at mga espiritista. Mga kalahi ko. Katunayan, ang unang-una ko pong nawin doon ay ang secretary ni Ecleo. PBMA. At nawin natin sa Panginoon, ngayon po ay nagpapatuloy sa gawain. Hindi ko po akalain na gagamit. 17 years old, tingnan nyo nga po dito, 17 years old, payat, pandak. No?
Pero alam niyo po, natutunan ko sa biyaya ng Panginoon na magpatuloy lang. Again, pinag-uusapan namin kanina ng pastor ninyo, God will not detail what He can do, what He will do to the church. What we need is to step out in faith. Amen? Walang pera sa ministry, pero may mga ganitong kagandang building. Alam niyo kung bakit? Ang Diyos ay magpapadala ng mga taong kagaya ninyo na gagamitin. At sa inyong mga ginagamit ng Panginoon, hindi ito lugar na kung saan kayo ay magmamalaki, magmamataas, sisikwatin niyo yung pastor ninyo. No! Kayo'y ginagamit lamang ng Panginoon. I've been a lot of churches, alam ko na po ang katotohanan yan. There is no such thing a perfect church. Walang perpektong church at walang perpektong pastor. Pag nakatagpo ka ng perpektong church at doon ka pumunta, hindi na perpekto yun kasi nandun ka na. Amen? You cannot find a perfect church. Kahit saan kayo pumunta, may problema ang simbahan, may problema ang membro, may problema ang young people, at may mga membrong na problema minsan sa pastor. Amen? So kaya po ngayong umaga sabi ko sa inyo, i-merge ko para yung pamilya na matibay, maintindihan po ninyo na ang church na ito, of course, given, listen carefully, it's given na mayroong Diyos. Amen. Pero tandaan niyo po, ang Diyos ay gumagamit ng tao, ng man of God, para i-bless ang gawain. Kapag ang pastor ay mahina ang loob at hindi makapal ang mukha, walang nangyayari sa ministry. Kaya makakarating po kayo sa mga simbahan, I'm not negating somebody's ministry, but of course, it is true indeed. I've been went to a lot of churches, andon pa rin sa isang garahe, isang araw, ako po yung nag-preach somewhere in the north, napasandal ako sa bintana ng church, alam niyo kung ano ang tukod, kawayan. Napasandal akong ganon, nako pumalo yung kawayan, napalo ako ng bintana dito, nagpipreach ako, may sungay ako sa noo. Sabi ko, may mga membro naman na nag-a-abroad. May mga membro naman na seaman. May mga membro naman na may mga alagang hayop. Sabi ko, bakit ganito ang bintana ng simbahan? But I thank God, ang ganda ng simbahan ninyo para simbahan ng Iglesia ni Cristo. You know why? Dahil binigyan kayo ng pastor na marunong magtiwala at manampalataya sa Diyos. Nakita ko yung mga men dito, tingnan ninyo. Para mga iglesia talaga. Oo. Pare-pares tayo, no? Paglabas natin, punta tayo dyan. Kalabas natin, simba naman tayo sa simbahan na iglesia, ha? Oh, ganda. So nakikita ko yung good training, yung good leadership, and of course, hindi pa rin perpekto ang iyong pastor. Kaya nang pag-uusapan natin ngayon, as a family, composed of family, yung church, pag-usapan naman natin yung paano nyo ipagpapatuloy yung ganda na ginagawa nyo na sa Panginoon. Paano? God's leadership and success through the man of God. Again, walang alam ang pastor nyo rito. Ni outline, walang alam yan. Na? Okay. Kaya kung babanggitin ko ito, sabi siguro kinausap ni pastor si Pastor Malabanan. Hindi. Pinakain lang ako kagabi. Okay, wala. Ang usapan lang namin, nag-rejuvenate lang kami, nagbalikan lang kami ng mga estudyante ko yung mga yan, mga school bukol yung mga yan noon. Sabi ko, nakapasa ka ba sa akin? Pasang awa. Binigyan ko 77 eh. Palakol. Sabi naman ni Duterte, okay na yung 77 eh, no? Okay, now, are you ready? Amen. Bibilisan ko na. Alam ko namang, pasensya na po, hindi ako masyadong magaling dito sa computer, no?
Ma'am Lynn, ano kaya nangyari dito? Pakisunod nyo na nga po. Balikan po natin yung Exodus chapter 17. Okay, pakisuyo nga muna. Pakisuyo muna, pakisunod yan. Sabi ng Bible dyan, please. Tataka po kayo, sobrang bata ng misis ko. Second wife ko po siya. Maganda, no? Okay. Siyempre naman, pipili ba naman ako ng pangit? Pangit na nga ako. Pangit ka na, huwag ka nang pumili ng pangit. Kasi pangit ka na nga, pipili ka pa ng pangit, sobrang pangit na nun. Kakanin niya? Di ba? Sige, yan. Thank you. Now, sabi po dyan, ang utos ng Panginoon, itong mga Amalek na ito, mga kapatid, pag pinag-aralan niyo po sa Biblia, ito po yung mga kamag-anak nila. Alam niyo po minsan, sa totoo lang, ang number one kalaban natin sa ministry, kalaban natin minsan sa pananampalataya, mga kamag-anak, ano? Tama ba? Lalo na kung iisang pisa kayo doon sa lugar, tapos ikaw lang yung baptist. Tama, Iman? Tapos yung mga kamag-anak mo naglalasingan doon sa may puno ng mangga. Tapos lalabas ka, may bit-bit kang Bible. Tapos tititigan ka pa mula tuktok hanggang talampakan. Tapos pag lumapit ka, para kang may ketong. Di ba? Kalaban po nila, mga kamag-anak nila, yung mga lahi po ng Amalek. Ngayon, sila po'y nasobrahan na. Alam niyo po, ang Diyos, siya po'y Diyos na mahabagin, siya'y napakahaba ng pasensya, siya'y Diyos na bibigyan ka lahat ng pagkakataong magbago, pero pag ang Diyos ang nagsawa at sinabi niyang hinto na, wala ka nang magagawa. So naubos na po ang pasensya ng Panginoon. Although kamag-anak ito nila Joshua, nila Moses, sabi ng Panginoon, it's enough! Ubusin ninyo ang Amalek. Ngayon, ano ang utos, mga kapatid? Dito po sa Exodus chapter 17, ang liwanag po, sabi ng Panginoon, diyan po sa verse 8 o verse 9, and Moses said unto Joshua, choose us out men and go out and fight Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. So ito po ngayon, ang sabi ni Moses, okay, Joshua and what? Aaron and Hur. Okay? Si Joshua, siya po yung general army doon sa baba. Magkakaroon ng gere. So, si Joshua, ikaw ang army dyan, general sa baba. Tapos, sabi ni Moses, aakyat ako sa tuktok ng bundok. I am the commander-in-chief. Okay? Of course, nandyan si God. Now, ang ganda po nito gusto kong makita ninyo Pag-akyat po ni Moses sa tuktok ng bundok, kaya verse 11, and it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he had let down his hand, Amalek prevailed. Now look at this, mga kapatid. Di ba nandyan ang Diyos? Tumahimik kayo, no? Di ba nandun ang Panginoon? Di ba ang Panginoon ang nag-utos na girahin yung mga Amalek? Ngayon, nung nasa gera na, umakyat po si Moses doon sa tuktok ng bundok, ang ginawa nitong dalawang assistant niya, si Aaron and Hur, sumama siya umakyat sa bundok. Nasa left at nasa right. Dito, ang dami, no? Nakakatuwa, no? May mga assistant na kayo dito. Kada kanta, iba ang napapakanta. Iba-iba itsura. Amen? May mga Aaron at may mga Hur sa simbahan na to. Sabi ng Bible, nabasahin nyo hindi ako nagkakata. Ay, wala dito. Ano kalagay Tingnan nyo, basahin nyo. Marunong naman tayong bumasa, amen? When Moses held up his hand, habang nakataas ang kamay ni Moses na may hawak ng tungkod, sabi ng Bible, nagtatagumpay ang Israel. Although lagi namin sinasabi, mga pastor, it's God. Now, hindi namin kiniklaim yung glory at power, Let me emphasize again, amen? But hey, when Moses held up his hand with the rod of God, Israel prevailed. But when Moses let down his hand,
enemy prevail. Number one, listen carefully. There is what we call leaders' limitation. Listen carefully. Number one, sa success po ng pamilya at ng simbahan, lagi nyo rin pong tatandaan na kaming mga tatay, nanay, nakikinig po ba kayo? Kayong mga nanay, kabataan, ang magulang ninyo ay mayroong limitation. Nanghihina din yan. Nasasaktan din yan. Hindi lahat ng panahon malakas yan. Umiiyak din kaming mga tatay, hindi lang namin sinasabi sa inyo. Lalo na kung nagpapaaral ng anak. Ako po'y, nung mamatay yung una ko pong may bahay, 5 yung naiwan niya sa aking anak. Ay ako po'y naging natay. Nanay na tatay pa. Ako po ay striktong tatay. Yung nanay nila, sila yung kakampi ng mga anak ko. Meron ba rito? Ha? Pag sinabi kong hindi. Oo. Stricto po ako. Kaya ang daingan nila, ang kanilang sabihan ng kanilang nararamdaman, yung mami nila. Nagigets ninyo? Pero lahat ng sakripisyo, nasa akin. Okay? Ay nung namatay, nako, ang laki ng adjustment. Wala na silang nanay. Wala na silang sasabihan ng kanilang sama ng loob, ng kanilang love life. Alam niyo naman po ako, pag may batang-bata pa yung mga anak ko't may nanligaw, kinakasahan ko ng 9mm. Pag hinatid yan, sasalubungin ko yung lalaki, ba't mo hinatid? Po, kaya kong sunduin yan. Sa susunod, huwag bumiyahatid, ha? Palihim. Susunod, wala na naghahatid. Nakuha ninyo? Akin lang yon, ha? Baka gayahin nyo. Namatay. Ang hirap. Kailangan kong mag-adjust. Ito ngayon, paaaralin mo yung 5 mong anak. Kasi ang katuwiran ko nun, paraming anak nagrereklamong magpalaki. Iisang anak nagrereklamong magpalaki, ay di ramihan ko na. Parehas lang naman nagrereklamo eh. Ito ngayon, ang problema, nagsabay-sabay. Yung isa nag-aaral ng accountancy, yung pangalawa nag-aaral ng psychology, yung pangatlo'y nag-aaral ng electrical engineer, yung pang-apat kambal, bunso ko. Yung pang-apat ay accountancy rin. Yung pang-5, mas madugo. Architecture. Lapis lang 4,000. Naku mga kapatid, ni underwear hindi ako makabili. Hindi nyo namamalayan lang mga kabataan. Ha? Hingi lang kayo ng hingi. Hoy, tingin kayo sa akin, sa bunutan ko kayo. Ang hindi ninyo alam na kami nagsasakripisyo sa inyo na minsan underwear ng mama ninyo, lampasan na ang hangin, butas-butas na, hindi nakakabili yan dahil sa pagmamahal sa iyo at sa pagpapaaral sa iyo. Huwag ka munang magpaligaw. Ano ba naman itong naimbitahan ninyong ito, Pastor? Nangingialam ng love life? Amen! Aral mo na! Ang hirap nun, 5. Ay, talaga namang bigla akong naging katoliko uli. Jesus, Maria, Josep eh. May Jesus na, may Maria na, may Josep pa eh. Ang hirap! Paaralin mo. Graduating yung isa gagraduate, yung isa second year, yung 2 first year. Pero alam niyo po mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, napakabuti niya. Kinuha po ako ng Cavite Province ng Advisory Council ng PNP
Naging ka-fellowship ko yung may-ari ng NCST. Guess what? 50% ang lahat ng anak ko sa college. May provision ang Diyos. Amen? Ngayon, CPA na po yung panganay ko. Pangalawa ko po, graduate ng psychology. Pangatlo ko po, kagagraduate lang ngayon ng electrical engineer. Ngayon pong taong ito, gagraduate na rin ng accountancy. Isa na lang, architecture na lang, isa na lang. Hindi ko alam kung saan galing. Hindi ko alam kung paano. Isa lang ang alam ko, biyaya ng Panginoon. Kaya mga magulang, ang isang tropeyo natin, ang makita natin na yung mga anak natin ay nakakatapos. Pero hindi doon sapat. Dapat sila ay tapos. Dapat sila ay mga professional, pero makadiyos. Amen? Kasi minsan yung mga yan, nakagraduate lang, yayabang na kung sagot-sagutin na yung magulang, kala mo kung sino ka na. Sa bunutang kita eh. Di mo alam yung hirap na pinagdaanan ng magulang ninyo. Sana bago kang mag-aral, mag-asawa, dapat may ROI muna ang magulang. Sabi ko sa anak ko, anak, hindi kita pagbabawalang mag-asawa, pero hindi ka pwedeng mag-asawa hanggat wala akong bahay at sasakyan. Yun, kinukuha na ako ng sasakyan ngayon. Amen? Pamilya. Pero behind the scene, how many times na ako'y lumuluhod ng madaling araw ng ating gabi, umiiyak sa Panginoon, Lord, ano po ang gagawin ko? Paano ko po bubuhayin? Paano ko magpapatuloy? Hindi ako ordinaryong tao, ako'y pastor. But by the grace of God, kaya pala pagkasama at katuwang ang Panginoon. Parent, kaya kayo pinatitibay. Kasi mahirap ang buhay. Lalo na sa panahon ngayon, kayong mga kaedad ko, intindihin niyo ako. Nung una, walang cellphone tayo. Amen? Wala tayong Facebook. Wala tayong Messenger. Tama? Tama po ba ako? Ang laruan natin noon, Brad. Hoy, tingin ka sa akin, Brad. Huwag kang tumago. Ang laruan natin noon, gagawa tayo ng lata ng Alaska. Bibiyakin natin yon, lalagyan natin, ibubukahin yon, saka natin lalagyan ng gulong, hihilahin natin. Masaya na. Di ba? Amen? Punta tayo sa tabing ilog, kukuha tayo ng tsinelas na sira, babakin natin sa gitna, lalagyan natin ng tingting, at saka kaunting katig. Wow! Bangka na. Ngayon, iba. Noon, nung bata pa po kami, grade 1 pa lang, marunong nang magsaing, marunong nang magluto. May mga responsibilidad kami noon na gagawin mo, mga kapatid. Ngayon, paggising ng umaga hanggang sa kinagabihan, ang anak natin walang ibang hawak kundi mga cellphone. Pambihira, yung kinainan, hindi ba lang marunong hugasan, yung pusa ang naghuhugas. Nagpe-fellowship yung daga at ipis at saka yung pusa. For the very first time, nagkasundo yung tatlo. Bakit? May mga Kristiyano na puro cellphone. Ayon! Pusa ang naghuhugas ng plato. Tatayo sa higaan, hindi marunong magtiklop man lang ng kumot. Sino ka? Ha? Galit na ako sa'yo. Amen! Amen! Ang sarap mag-preach pag hindi mo simbahan, ano? Kasi hindi ka kilala. Tama? Ay kasi pag doon sa simbahan namin, sa top, liit ko na ngang ito, hindi pang magtatapang. Malabanan kaya ito? Hindi lang ito pang ipip puso negro, no? Ha? Arisin eh.
Mga kabataan, kaya kayo pinatitibay dito. Tinuturuan namin kayo. Mahal na mahal kayo ng church na ito, ng pastor na ito. Hindi kami killjoy, pero nais namin kayong magtagumpay sa buhay ninyo. Hindi namin kayo kaano-ano, pero bakit mas masaya kami sa mga parent ninyo na kayo tatayo sa stage, dala nyo ang diploma at kayo nagtagumpay. Kaming mga pastor, tuwang-tuwa kami na makita yan sa buhay ninyo. Di namin alam kung bakit. Yan ang puso ng pastor. But let me tell you, ang pastor ninyo'y may limitasyon din. Kumakain din yan ng chicken wings. Salamat sa Diyos, mataba na. Amen. Alalayan niyo siya. Tulungan niyo siya. Huwag niyong pagtutulong-tulungan. Your parent, your pastor has its own limitation. Hindi ito panahon at pagkakataon na sa inyong pagsamantalahan, na sa inyo pong i-advantage, bagkus kung ano ang kanyang kahinaan, inyo pong alalayan at suportahan. Members, kaya kayo pinatitibay as family, mga kapatid ko, upang isang araw pagpalain kayo ng Diyos at isang araw maalaala niyo man lang yung church at yung pastor ninyo. Pag kumakain man lang kayo ng tinapay na butas ang gitna, anong tawag doon? Sosyalan nyo ng kaunti. JCO. Jeko. Pag kumakain kayo ng donut naman yan, ano lang yan, sa bakery lang yan eh. Yung medyo sosyal. Jeko. Si pastor kaya, marunong ding kumain nito? Pag nakakain kayo ng restaurant, dyan sa Baliwag, ang sarap ng mga kainan dyan, mga kapatid. At kayo'y umorder, wow, ang sarap nito. Sana naman minsan, maalaala niyo yung pastor ninyo. Pa-take out nga ako yung mga buto-buto, dadalhin natin kay pastor. Ano yung aso? Amen po ba? Alam niyo po, nakakataba ng puso. Sometimes hindi po yung laki o liit ng inyong pag-alaala is the thought. It's the love that counts. Makakapagpastor kami ng mas maganda, mas maayos, kung alam namin na yung aming mga membro ay nasa likuran namin, hindi kami tinutulak, hindi kami iniiwanan, kundi nasa likuran namin nanalangin para sa amin. Mga anak, nakakapag magulang kami ng tama, nagiging mabuti kaming tatay, lalo namin pinagsisikapan na maging mabuting nanay, yung mga nanay ninyo. Pag nakikita namin na kayong mga anak, sinusuklian ninyo, hindi man pinansyal, pero pagmamahal. Yung bang pagod man lang yung tatay ninyo, pag upo man lang doon sa inyong supae. Oh, pagod na yung tatay ko. Oh. Tapos, pubarin nyo man lang yung sapatos, tanggalin nyo man lang yung medyas. Hindi yung wala ka nang ginawa doon, kundi gigil na gigil ka sa ML. Naku naman, mami naman, tingnan mo na dead. Ipokpok mo yung cellphone na yan sa utak niyan. Pinakalaki ka, nanay mo, kaganda-ganda niyan. Dinala ka ng 9 na buwan, tingnan mo, tabingi ang uso. Pag lalaki pa man din, pumapangit ang mukha ng mga nanay, no? Lumalaki ang ilong. Tama? Tawa-tawa yung mga nanay, alam ko yan eh. Hindi naman ako naging nanay, pero yun ang totoo, di ba? Pag alam ka pag yung baby pa lang, alam ko na kung lalaki, babae. Pag lumaki ang ilong ng mga babae, dalak yan eh, ganun eh. Mayroon talagang built-in na, no? Okay? Tapos maglalakad yan, kaganda-ganda niya ng postura niya, tapos nang mabuntis sa iyo, tapos ang laking maglakad yan, no? Gaganong-ganon niya. Tapos yung napangasawa pa, yung tatay mo eh, nung kaganda-ganda niyan, hinahawakan ng mamay mo sa ganito, tapos ngayon nung buntis na, tinutulak na sa ganito. Di ba? Tapos iningatan ka. Magdamag yung puyat. Hirap na hirap yan. Niayaw kang dapuan sa langaw at sa lamok. Pag nilalagnat ka, hindi yan makatulog. Tapos ngayon malaki ka na, hindi mo malang maalaala.
Amen? Amen. Tapos matanda na. Ayan! Ang tanda mo na kasi! Ay, pumunta ka sa CR mo! Ba't diyan ka? Sisigaw-sigawan mo, kala mo. Tamaan ka sana ng kidlat. Kaya kayo pinatitibay, member. Parent, magpasalamat kayo may church na ganito, na dito natuturuan yung mga anak ninyo. Mga anak, mahal na mahal namin kayo, gusto namin kayong magtagumpay. Mahal na mahal namin kayo. Gusto namin na kayo'y maaayos ang buhay. Gusto namin na mga lalaki, mga single, wag munang magpaka-professional muna kayo, ha? Amen? Ito ang aking motto nun. Tandaan nyo ito. Huwag nyo kakalimutan to, ha? Kahit kayo pangit. Tandaan nyo to, ha? Walang pangit na lalaki pag bumaba sa bagong kotse. Ulit. Walang pangit na lalaki pag bumaba sa bagong kotse. Ayos siya. Tingnan nyo. Pag kayo, kahit pangit kayo, tapos bumaba kayo sa bagong kotse, gwapo naman nun. Ba't ba tayo nakarating dyan? Amen! Family tayo eh. Usapang pamilya eh. Yung bang pastor, yung bang misa, sinasampal mo na nakangiti pa? Kasi mahalaga po ito. Kaya binubuo yung pamilya. Kasi pag masaya yung pamilya, tapos masaya nga yung pamilya, pinababayaan nyo naman yung pastor ninyo. Pero sa tingin ko, hindi eh. Pero sa tingin ko, merong hindi eh. Sa tingin ko, maraming mapagmahal eh. Pero sa tingin ko, meron pa rin hindi. Sa tingin ko, meron pa rin tumitira eh. Si pastor. Layo-layo nung... magdamit lang kami ng pastor. Ano ba yung damit mo? Onesimus. Magkano yan, pastor? 6,000. Offering namin yan. Meron ganyan eh. Hindi mo alam. May mga membro na pag pinagpala ng Diyos, kami po, alam niyo kung bakit kami nakapagsuot ng ganito? Tanungin mo si Pastor Magat. Noong panahon namin, ang barong namin puro bigay. Ngayon na lang kami nakapagsuot ng ganito. Alam niyo kung bakit? May mga membro na kapag nakita nila at pinagpala sila ng Panginoon, pupunta sa Onesimus. Ano ang sukat ng barong ni Pastor? Are you with me? Amen? Pastor, palihim yan para sa iyo. Mga seaman na membro, may mga membro kaming seaman dati, pambihira, lahat na ng kapitbahay, lahat na ng kamag-anak, lahat ng mga kilala na bigyan. Nung may natirang kapirasong tsokolate, ay si pastor. Ngalingalayin kong isupply yung tsokolate, ang pait eh. Pag kayo pinagpala ng Diyos, ang unang-una yung, galing kayo ng US, galing kayo ng Amerika, pagbalik ninyo rito, pagdating niyo doon sa mga pasalubungan o kaya doon sa, dyan, di ba, sa duty free, ano kayang amoy ang paborito ni pastor? Yung pantanggal ng putok. Yung hindi mo pa ini-spray, mabango na. Di ba? Dapat ganon, member. Amen. Pero meron pa rin na kontrabida. Meron man. Pero tandaan ninyo mga kapatid, gumagaling lang ang bida pag magaling din ang kontrabida. Pero kontrabida ka kapatid, hindi ka i-bless ng Panginoon. Leaders, limitation. May limitasyon tayo pare-pareha. Amen po ba? Amen. Number two na ako, 3 lang to. Baptist ako eh. Number 2. Okay, next. Sabi po dyan, chapter 17, may sakit pa ako nito verse 12. But Moses' sons were heavy. Tingnan niyo po ang ginawa ng dalawa. And they took what? A stone. Habang nakataas yung kamay nila, pastor, nagtatagumpay. Nung bumababa yung kamay ni Moses, talo. Hindi, no? Ang Diyos talaga, may sense of Pag ang pastor ninyo sumuko, manghihina kayo eh. Pag ang pastor ninyo kulang na sa plano, maapektuhan kayo eh. Mararamdaman nyo yan eh.
Pag ang pastor ninyo nanghihina, apektado yan. Pati sa preaching yan. Kaya alalayan nyo rin yung misis niya. Mahirap talaga pag misis ang nakaaway. Maaaway yun na kaming lahat, kaya namin, pero pag misis, naku, matindi. Oo. Maniwala kayo sa akin, nakakadalawa na ako. Now what I'm saying is this, habang nakataas ang kamay, nagtatagumpay. Pag bumababa, talo. Andun po si Aaron, andun si Hor. Anong sasabihin ni Hor at ni Aaron? Taas mo! Natatalo kami. Hindi ko na nga kaya eh. Nangangatal na ako eh. Di ba nakakangawit? Tama? Taas mo pa! Talo kami! Hindi na kaya eh. Yun yung limitasyon. Anong ginawa po nung dalawa? Kumuha ng bato. Ano, ipupukpok sa ulo? Yung iba sa inyo, ganyan eh. Pag nakakita ng pagkakataon, nakita yung kahinaan, pukpok. Hindi. Alam yung ginawa? Sabi niya, Sir, Pastor, Moses, upo ka. Sabi nung isa, Pre! Ano? Diyan ka sa kabila! Dito ako sa kabila! Anong gagawin natin? Natatalo tayo pag nakababa ang kamay eh. Ganito gawin natin. Salitan tayo. Tindahan mo ba yung Tagalog? Mga taga-Bulacan kayo. Mas malalim kayong managalog kaysa sa akin. Salitan tayo. Ano gagawin? Kasi natatalo tayo eh. Pag nakababa yung kamay niya eh. Panatilihin natin nakataas. Ano sabi ni Aaron and Hor? Pare, ako muna. Itataas kong kamay niya. Pare, ngalay na rin ako. Ikaw naman. Ako naman. Amen! Kung napakasarap ng ganyang uri ng anak. Kapag nakita yung magulang nila, ay talaga namang nahihirapan, nabibigatan, may sakit. Makikita mo yung kanilang pagmamahal at pagmamalasakit. Wow! Simple-simple. May sakit po ako nung isang araw. Galing ako ng Puerto Galera, pagkatapos ko po mag-preach, nilalagnat ako, Pastor. Yung bunso ko, bigla na lang, pagod na pagod. Kumuha ng bimpo at kumuha ng yelo. Binabad sa tubig yung bimpo. Sabi sa akin, Papa, nilalagnat ka, halika pupunasan kita. Hindi ko inutusan yun. Wow! Sarap ng pakiramdam. Nakikinig kayo? Hindi, mamatay kang matanda ka. Masyado ka kasi, hindi ka na mamahingi. Ayan, sinabi na nga mamahingi. Preach ka pa. May mga ganyan eh. Nakita, ayan, si pastor may sakit. Hindi kasi namamahingi yan si pastor eh. May mga ganyan eh. Wag! Nakukuha ninyo. Si pastor daw, masama pakiramdam. Anong nangyari? Nakukulang daw vitamins. Bili ka sa Mercury. Bili ka ng 2 dosina. Palaklak mo. Ganon! Amen! Yung iba sa atin kumukuha ng bato para ipukpok sa ulo. But these two men, Aaron and Hor, what they did, Pastor, kumuha ng bato para upuan. Amen! Relax ka lang, sir. Kami ang magte-take over. Hindi mo na kaya, tutulungan ka namin. Aalalay kami sa iyo. Hindi yung kamay namin ang itataas namin. Hindi yung amin ang ilalakas namin. Kundi kamay mo pa rin. Alalay lang kami sa ilalim. May mga ganyan kasi kaya nagkakagulo ang simbahan eh. Pag nanghihina ang pastor, pagkakataon ko ito, ito ako, kamay ko ngayon ang itataas ko, yari kayo. Kaya nadidivide ang simbahan. No! Pag napansin ninyo na nanghihina, may kabigatan, may problema, ang gawin ninyo, tumulong kayo na itaas ninyo ang kamay ng pastor ninyo sa biyaya ng Panginoon. And then, the church will succeed until the day of Jesus Christ. Pastor's limitation. And number 2 is what? Pastor's consolation. Amen. Yun ang konsolasyon namin. Salamat sa mga men nandito.
Nakita ko, very organized. Hindi naman basta-basta tatayo yun dito kung hindi na-train yan. Hindi na pipwedeng, tayo po umawit sa Panginoon. Sige ho, awit. To God be the glory, great things He hath. Ano ka, naghahalo ng lumpia? Maayos eh. Nakadamit ng pang-iglesia ni Kristo eh. Pinaghandaan eh. Yung choir oh. Kala mo mga anghel sa lupa ang umaawit. Di ba? Okay eh. Pero pag hinaluan mo yan, ng mga nagtitake advantage, pag hinaluan mo yan ng mga ipokrita at mga ipokritong membro, wala sana rito. Tamaan ka sana kung meron. Nandito ka para tumuwang, hindi para pumuna. Isang araw may sumimba sa akin, nakabuwanda ng damit. Kala mo professional. Pagkamay sa akin, Pastor, good morning. I am so and so. Did you know, Pastor, may mali kang grammar 38 times? Ang hinahanap pala yung mali kong grammar. Sabi ko, Brad, dapat pala doon ka sa English. Hindi ka sa loob ng simbahan. Dito hindi pagalingan ng grammar. Dito pagandahan ng puso. Maganda nga ang grammar mo, mali naman ang puso mo, kapatid. No, nag-aaral din naman kami kahit papaano. Ay nagkataon lamang na ang kinopya namin ay sa Greek and Hebrew. At sa Greek and Hebrew, wala namang at, in, where, when, and why. Doon, barok! Kinopya lang namin yon. Sisihin mo yung Kristo na gumawa ng Greek and Hebrew, barok sa English. Galing mo pala. Ay bakit hindi ka tinawag ng Panginoon? Kasi yung kagalingan namin galing sa Diyos, hindi galing sa aming pinag-aralan o sa sarili. Hindi ko sinasabi huwag kayong mag-aral. Advantage din yung mga pastor na may pinag-aralan. Ako po'y nagsikap mag-aral. Nag-aral ako ng pulsay, hindi lang nakatapos. Scholar ako ng CAP, nagsara yung CAP. Siguro dahil sa akin. Hinto ang aking pagiging abogado. Nag-aral ako ng psychology, nakatapos ako ng sociology. Puro hinto. Nag-aral ako sa Bible School sa Bethany. Yun, nakatapos. Dito na kalooban ng Diyos. Ayaw niya akong maging abogado. Ayaw niya akong maging psychotic. Psychotic psychologist. Bakit ba minsan yung mga nag-aaral ng psychology, nagiging psychotic? Hindi naman lahat, ano? Obserbahan niyo? Oo. Sobra talino. Yung buhok mo lang na tumirik na isa, may ibig sabihin na. Ay, pastor, yan ay ano? Sinungaling. Okay? Amen? Mayroong pastor's consolation. Amen po ba? Amen? Sa mga bago po namin, ang pinag-usapan po namin yung saya ng pamilya at ng church. Ha? Pwede, isa pa, last. Number 1 is pastor's limitation or leader's limitation. Lahat naman tayo meron eh. May kanya-kanya tayong kahinaan, di ba? Di ba? Oo, di ba? Yung sabi ng iba, yung babae daw, may ang kahinaan minsan lalaki. Lalaki, ang kahinaan ay babae. Pero nakakatakot pag ang lalaki, ang kahinaan ay lalaki. No? Sabi nung nasa Baguio kami, preacher's camp, pastor. Sabi niya, alam niyo ba na dito sa mga pastor na ito may bakla? Sabi niya, ha? Sino? Di tahimik kami lahat. Sabi, sino nga? Sabi niya, gusto niyo malaman? Pakis mo na. Siya pala. Natakot tuloy ako, ikatabi ko. Binata. Naku, pagdadantay sa akin mga kapatid at yayakap, dirin-diri ako eh. Pero lalaki. Aha. May kanya-kanya tayong kahinaan. Mayroong kahinaan sa pera. Amen? Anong kahinaan ni Ananias? Anong problema ni Ananias? Sa pera. Di ba? Mayroong kahinaan damit. May kahinaan sapatos. May kahinaan lipstick. Dahil pang lipstick sa bahay. Bili ng bili. May kanya-kanya tayong kahinaan. Lahat po ng tao meron yan. Limitasyon yan.
Pero salamat sa Diyos, may mga pinadadala ang Diyos na katuwang. Kayo yon. Ha? Amen? Mga kabataan, mga anak, mag-aaral kayong mabuti. Ha? Amen? Mag-aaral kayo. Oo. Saka na muna yung love na yan. Hindi naman masamang humanga. Ano? Hoy, tingin nga kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Hindi naman masamang, ba, tabingi ang mukha, ano? Parang, pastor ha? Okay. Hindi masamang humanga. Huwag niyong seryosohin. Ang pag-aasawa, pag yan ay nasa tamang panahon at sa tamang pagkakataon, masaya. Ito ang sikreto. Bigyan ko kayo ng tip, mga babae. Ha? Tingin kayo sa akin. Pasisya kayo nasa harap eh. Pag ang lalaki, ang una niyang niligawan at ang una niyang sinusuyo, yung magulang, +1 yan. +1. Pero pag niligawan ka na sa Facebook, I love you na. Where na you? Me na me. Ha? Delikado yan. Yung, uy, takas ka sa nanay mo, patay ka. Iba yan. Pero kapag yan ay pumibisita sa bahay, kinakausap yung tatay mo, tapos hindi mo sinasadya tumutulong. May sasakyan kayo bigla na lang naghuhugas ng sasakyan. Naku, kahit pakitang tao yan, okay yan. Okay? Amen? Naintindihan niyo po ba ako? May mga lalaki kasi, yung gaganda niyong yan, mga anak. May mga lalaki kasi, napakitang tao lang yan. Kunyari magsisimba. Hindi dahil kay Jesus, kundi dahil kay sister. Huwag niyo na akong paglalangan. Alam ko na yan eh. Nakikinig kayo. Ang tawag dyan, mga lalaki ay disciple chicks. Nakanya, ulitin nyo nga. Disciple chicks. Hindi discipleship. Pag ang santol hinog na at inyong pinitas, ang sarap ng bunga. Pero pag yung santol hilaw pa, pag binalibag nyo yan, nalaglag kinain nyo, ang asim. Ganon ang buhay. Ang pinaka-worst na magiging desisyon ninyo sa inyong buhay ay makapag-asawa kayo ng wala sa hulog. Tama? O tinamaan? Ano mangyayari sa iyo ngayon? Alba, nagpakasal ka, sister. Di, wala na. Ano gagawin mo? Hindi ka na malaya. Kahit maghiwalay kayo, hindi naman pinapayagan ng Diyos na mag-asawa ka uli. Kailangang mamatay siya. So ang gagawin nyo, lalasunin mo siya. Ha? Lalasunin mo. Lagyan mo ng konting betadine ng kape para... Ganun yun eh. Oo, lagyan mo ng... Yung... pataba sa palay, lagyan mo konti. O kaya yung ini-spray sa sitaw, Latigo 50, yun, para mamatay. Kasi hanggat di na mamatay yun, maghiwalay man kayo, hindi ka malaya. O, nakita mo ngayon. O, nakikita mo naman ang tunay na ugali ng isang lalaki o isang babae pag mag-asawa na kayo eh. Hindi naman yan pinakikita pag nagliligawan lang kayo eh. Akala mo ang lambing yan? Akala mo maayos yan? Pag napangasawa mo na, lumalabas ang tunay na kulay niyan, unyango pala yan. Oo. Bakit kayo tumutungo? Amen? Pero may solusyon. Ilapit natin kay Kristo. Kaya may family day. Woo! Amen! Yun ang solusyon, sister. Huwag mo lalasunin. Ha? Okay? Oo. Huwag mong iihian. Yung iba gumaganti, iniihian yung kape. Yari ka. Bakit ito maalat-alat? Ay baka yung... Oo. Ay sala. Ako kanina, pastor hindi ko tinuturuan ng kasalanan itong mga membro mo ha. Okay. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Last naman last na eh. Ano oras na? May 10:15 pa lang naman eh. Last, pwede? Sa inyo, halo-halo to sister ha. Huwag mong lalagyan ng pulidol ha. Okay. Sige. Last. Number 1, leaders limitation. Number 2, leaders consolation. Salamat, pastor. May mga men ka nakatuwang. Salamat sa Diyos.
May mga ladies kang kanina nagpipray. Wow. Sabi po ni Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, what is the secret of your success in the pastoring for more than 60 years? Tinuro po niya yung ilalim. Silip sila sa ilalim. Anong meron sa ilalim? Under the ground of his pulpit, there are lots of lolos and lola praying for him. Thank you sa mga nag-pray sa amin. Tingnan niyo po, pag pinag-pray niyo kami, tapos tinamaan kayo, hindi kayo ma-open. Kasi nag-pray kayo eh. Na Lord, patamaan ako ni pastor. Ha? Nakuha niyo, amen. Salamat sa inyo. Mahalin niyo church na ito. Wala na kayo matatagpo ang ganitong church. At wala na kayo matatagpo ang ganyang itsura ng pastor. Endemic na yan. Ha? Amen. Isa lang yan. May kahawig yan. May kamukha yan. Pero siya lang ang pastor na ganyan. Mahalin ninyo. Last. Brad, last na. Parang ayaw mo na eh. Sabi ng Bible, leaders' admiration. Next, ano po yung leaders' admiration? Habang si Moses po'y nakaupo, si Aaron po'y tinataas at si Hur tinataas ang kamay ng kanilang pastor na nagkaroon ng limitasyon. Si Joshua ay nakikipaglaban at unti-unti namamatay at nauubos yung mga Amalek. Ano po ang nangyari, mga kapatid? Pagkatapos ng gera, sabi ng Bible, isulat ninyo ito sa kasaysayan ng Israel. Church, salamat sa Diyos. Marami kayong isusulat na kasaysayan ng kagandahan ng biyaya ng Panginoon. Amen? Na kayo'y galing doon sa kabila na pagkaliit-liit, pagkainit-init. Look, meron kayong more than 2,000 square meter. Wala kayong pera, pero ang Diyos, mayroon kayong memorial of God's goodness. May mga ginamit ang Panginoon through the leadership in yung pastor. But I tell you, hindi ito magkakaganito kung walang mga member na nagpagamit ng kanilang buhay, ng kanilang pera para sa gawain ng Panginoon. To God be the glory. Yan ang aming admiration. At dahil lang, kahit minsan hindi na namin kaya, tatayo pa rin kami. Dahil alam namin ng Panginoon kasama namin at may mga membrong nasa likuran namin. May pamilya na nagmamahal, nagsisikap. Batang Kristiyano nagluluto sa amin. Batang mananampalataya pa raw siya. Nagluto. Sinigang na, ngayon ako nakatikim nun eh, sinigang na chicken na may luya. Bay, mix no? Anong tawag doon? Sinatula. Sinigang na patula, sinigang na tinola, no? Awan ko kung anong luto yun, pero ang sarap. Sabi ni Mrs. lutuin mo rin to pagdating sa bahay, ha? Bakit may mga bagong membrong ganyan? Na-encourage sila doon sa mga naunang membro, ginagaya kayo. Amen? Ginagaya yung inyong kasipagan. Ginagaya yung inyong pagmamahal. Ginagaya yung inyong sakripisyo. Ginagaya yung lahat ng pagod at hirap ninyo. Amen! To God be the glory! That's our admiration. Ang tagumpay ng pastor ninyo ay tagumpay nating lahat at ang tagumpay ng church na ito naluluwalhati ang Panginoon. Members, huwag kayong sumuko. Members, magpatuloy kayo. Members, hindi ito perfecto. Members, hindi perfecto ang pastor at ang asawa niya. Members, hindi ka rin perfecto. Pero salamat sa Diyos, hindi perfecto ang pastor, hindi perfecto ang member, pero may perfectong Diyos na pwede nating pagtiwalaan, na hindi natin titingnan ang kahinaan, kundi tutulungan natin bawat isa na lumago at manampalataya, bawat pamilya, i-encourage natin, bawat Kristiyano, palakasin natin, bawat mananampalataya, i-encourage natin. Tulungan ninyo, alalayan ninyo, pastor ninyo. I tell you, higit pa rito ang magagawa at ma-accomplish ninyo. Mga kapatid, well done.
Very good. Pagdating ko pa lang dito, sabi ko, wow! Ako ang unang na-encourage sa inyo. Ako unang na-encourage. Pari-parihas tayo, sinner, saved by grace. Nais ko po kayong hikayatin maya-maya. Paki-prepare ba diyang kantang yan? When the musicians, please, paki-suyo yan. Alam niyo yung sinner, saved by grace na kanta? Amen? Alam niyo po yan? Meron ba kayong lyrics niyan dito? I'm just a sinner, saved by grace. Amen? Meron ba? Paki-prepare nyo nga yan. Kahit sa YouTube o i-google ninyo, Google. Google daw sabi ng iba, Google. Amen? Congratulations, Pastor. Kung ito man yung una o huli na aking pagpunta rito sa inyo, saludo ako sa inyo. At nawa lalong maluwalhati ang Panginoon. Nawa huwag magbago ang mga espiritu ninyo. Maraming mga pangit na doktrina ngayon na pinipenetrate ang mga simbahan. Marami ngayon ang fellowship na maaatinan ng pastor ninyo. Ingat ka, pastor. Ang nakita ko ay ang kagandahan at biyaya at suporta, pagmamahal ng membro sa Panginoon. Ituloy nyo to. Huwag kayo magsasawa. Dadaan ang problema. Darating ang bagyo. Darating ang unos. Magkakaproblema ang pamilya ninyo. Magkakaproblema dito. Magkakahawahan tayo. Pero tuloy-tuloy lang. Sapagkat lagi niyo pong tatandaan, tayo mga makasalanan, niligtas lamang sa biyaya ng ating Panginoon. Shall we all stand, please? Pwede? Awitin natin to. Sing nito. Sige po. Alam ko po nung magpastor ako, nakalimutan ko ng kumanta, pero ako po'y singer dati. Alam niyo po yan. Nakaduet ko na po si Gary Valenciano before. So, I hope you will. Kung hindi pa, okay? Sige po. Kung hindi pa, okay lang. And nice ko muna tayo tumungo pumikit. Tayo muna yung mananalangin. Ama namin Diyos, ako po'y personally ay natutuwa. At ako po'y naniniwalang higit po kayo sa accomplishment, sa achievement na ginawa ninyo sa buhay ng pastor at ng simbahan. Panginoon, wag naming kalilimutan na we are just an instrument. We are just a channel of blessing ng mga ginawa ng Diyos sa aming buhay. Pagpalain niyo pong patuloy ang mga kapatirang ito. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Nawa tulungan niyo po ng ganda ng espiritu, ganda ng paglilingkod, at aggressiveness ng mga membro under the wings and leadership of their pastor. I pray, ingatan niyo po sila patuloy. Marami pa po silang unos na dadaanan. Marami pa silang bagyo na sasagupain. Ngunit Panginoon, hinihingi ko po ang iyong patuloy na pag-iingat at pagpapala sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga pamilya. Salamat po ngayong umaga. Ingatan niyo po kami, Lord. Salamat po, Lord. Ito po yung aming hinihingi. Nadalangin po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Mga kapatid, bago po ako magwakas, napakaganda na po ng inyong sinimulan. Pero hindi pa po tapos. Nagsimula kayong patibayin ng inyong pamilya. Alam ko, members, bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema na hinaharap. Maring asawa mo, maring anak mo, or maring ngayong umaga nag-struggle po kayo financially or relationally. Marami pong mga mag-asawa ang halos minsan gusto nang maghiwalay.
Maraming mga anak ang gusto nang lumaya sa kanilang mga tahanan. Marami po ang pamilya na hindi na nila alam at wala ng direksyon sa buhay. Ngayong umaga, ilapit mo sa Panginoon ang iyong pamilya. Iiyak mo sila. Tatay, hindi madali ang iyong pinagdadaanan. Hindi madali ang maging tatay. Ikaw ay pagod na. Ikaw ay hirap na. Minsan pakiramdam mo pa ikaw ay nag-iisa. Minsan nararamdaman mo pa na parang wala kang katuwang. Hindi, ang tatay, alam ko ang personality natin. Hindi tayo mapagsalita ng ating nararamdaman. Kinikimkim na lang natin minsan. Minsan punong-puno tayo ng sama ng loob. Di natin pinapahalata. Di natin pinaparamdam. Ngayong umaga, pwede ko po ba kayong anyayahan mga tatay na sama-sama tayong pumunta rito sa harapan? Tatay, alam ko buhay niyo, tay. Lipo kayo, dito tayo. Kung kayo may mga daladalang bigat, i-unload nyo sa Panginoon ngayong umaga. Iiyak ninyo. Ang pagluha ay hindi laging simbolo ng kahinaan. Minsan ito ay simbolo ng kalakasan at pagpapakumbaba sa Panginoon. Na minsan akala ng pamilya natin, mga tatay, akala nila tatag na natin. Akala nilang galing-galing na natin. Hindi nila alam. Nasasaktan din tayo. Minsan naibili na ng lahat ng gamit. Yung tatay, napapagdamutan pa. May nagustuhan lang na isang t-shirt. Sasabihin, wag yan, mahal yan. Pero sa iba, hindi nanghihinayang. Gumagastos ng 20, 30, 40, 50,000 sa matrikula. Pero isang t-shirt, hindi man lang tayo maalaala. Ito yung mga damdamin. Ito yung mga karanasan. Hindi nila alam. Pinapalipas na lang natin. Nanay, gusto ko po kayong tawagan ngayong umaga dito sa ng area. Iyakan niyo po ang inyong mga anak. All the mothers. Hindi madaling maging nanay. Sabi nga po nila, you are the shock absorber of all pressures, all trials. Iba ang puso ninyo, mga nanay. Ibang klase kayo. Marahil kayo'y kinuha sa tapat ng puso ng mga lalaki. Iba yung pasensya ninyo kaysa sa amin. Iba yung pag-aalaga ninyo. Mga kabataan, hindi ko na kayo anyayahan dito sa harap. Diyan sa inyong kinatatayuan, andito ang mga magulang ninyo. Sa harapan ng Panginoon, lumuhod kayo, pasalamatan nyo sila ngayong umaga. Come on, kneel down and ask and says to God, heartily, Lord, hindi ko pa po ito nasasabi sa mami ko, sa daddy ko, na mahal ko sila. Patawarin niyo ako, Panginoon, kung puro reklamo. Ako po'y pasaway. Lord, sa bihaya po ninyo, sisikapin ko po. Pararamdam ko sa mami ko, sa tatay ko, sa mama ko, sa daddy ko. Love ko sila. Love ko sila. Amen. And to all of you, tatay, nanay, mga anak, isama niyo sa pagmamahal at sa panalangin ang inyong tatay spiritually
ang kanyang pamilya, kanyang may bahay. Pag-pray niyo sila, iparamdam ninyo yung pagmamahal sa kanila. Iisa siya na aalagaan ninyo. Ingatan niyo siya, alalahanin niyo siya. Kagaya niyo rin siyang may limitasyon. Kagaya niyo rin siya na madaling pasayahin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagpapala ninyo. Salamat po sa biyaya ninyo. I-bless niyo po ang mga tatay na ito. Bless niyo po ang mga nanay at mga kabataang ito. Po sila pababayaan. Ingatan niyo po sila sa lalang at gawa ng mga kaaway. Ang kapayapaan, ang pagbabasbas, ang pagpapala at biyaya ay padaluyin niyo po sa umagang ito. Ito po yung aking hinihingi at dinadalangin, pinagpapasalamat at hinihingi ang pagpupuspos ng banal na Espiritu sa umagang ito at kapangyarihan na uuwi kaming malakas, matibay. Ito po yung aking dinadalangin, tanging sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon, walang iba, kundi ang aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa inyo. Thank you so much.